Ang nakikita ninyo na bagay na ito ay tinatawag na truffle. Ang presyo nito ay mas mahal pa kaysa sa diamante. Matatagpuan ito sa ilalim ng lupa. Pero ang truffle ay isa talagang uri ng fungus o kabute na tumutubo sa ilalim ng lupa at kumakapit sa mga ugat ng puno. Dahil sa sobrang halaga nito, tinatawag din itong ginto ng kalikasan. Ang 1 kilo ng tunay na truffle ay maaaring umagot ng mahigit 2.5 milyong piso ang halaga. Ngayon, ang tanong, bakit napakamahal ng maliit na fungus na ito na nasa ilalim lang ng lupa? Saan ito matatagpuan? At ano ang ginagawa ng mga tao dito? Ang pinakamagandang kalidad ng truffle ay matatagpuan sa ilang bahagi ng France, Italy at Spain sa Europa, lalo na sa Piedmont region ng Italy at Périgord region ng France na tinatawag na kapital ng truffle. May tumutubo ring truffle sa ibang bansa, pero sinasabi ng mga eksperto na hindi kasing bango at lasa ng mga truffle mula sa Europa. Ang nakakatuwa, hindi mo basta-basta makukuha ang truffle sa pamamagitan lang ng paghuhukay ng lupa. Tumutubo lang ito sa ugat ng mga espesyal na puno, kaya mahirap itong hanapin. Dahil nakatago ito sa ilalim ng lupa, hindi ito makikita ng mata. Kaya gumagamit ang mga tao ng mga espesyal na sinanay na aso o baboy para mahanap ito. Noong unang panahon, baboy ang ginagamit dahil napakagaling ng pang-amoy nila. Nararamdaman nila ang amoy ng truffle kahit malayo pa. Pero may problema. Mahilig din kainin ng baboy ang truffle. Kaya madalas pagkatapos nila itong mahanap, kinakain din nila. Dahil dito, mga aso na ang ginagamit ngayon. Nahahanap din nila ang truffle, pero hindi nila ito kinakain. Ang isang truffle hunter ay pumupunta sa malalim na kagubatan kasama ang kanyang aso. Naglalakad sila ng ilang oras. Kapag may lugar na inamoy at hinukay ng aso, doon nila hinahanap ang truffle. Pero hindi ito madaling trabaho. Minsan, buong araw silang naghahanap, pero kahit isang truffle wala silang makita. May iba't ibang uri ng truffle. Ang white truffle at black truffle ang pinakasikat. Sa dalawang ito, mas mahal ang white truffle. Sa lungsod ng Alba sa Italy, ang white truffle ay maaaring ibenta sa auction ng daan-daang libong dolyar kada kilo. Ang black truffle naman ay medyo mas mura at iba rin ang lasa. Ngayon, bakit nga ba napakamahal ng truffle? Una, napakaliit lang ng lugar kung saan ito tumutubo. Pangalawa, napakahirap at matagal itong hanapin. Pangatlo, hindi ito pwedeng itago ng matagal. Pagkatapos itong anihin, ilang araw lang ay nawawala na ang amoy at lasa nito. Ibig sabihin, kung bumili ka ng truffle ngayon, kailangan mo itong kainin agad kinabukasan. Kaya ang sariwang truffle ay napakabihira. At dahil napakataas ng demand nito, ginagamit ito ng mga sikat na restaurant sa buong mundo sa kanilang mga espesyal na pagkain. Maraming mayayamang tao ang gumagastos ng libu-libong dolyar para lang matikman ito. Kakalima rin ang paraan ng pagkain ng truffle. Karaniwan itong ginagamit sa pasta, itlog at mga meat dishes. Pagkatapos lutuin ang pagkain, hinihiwa ang truffle ng manipis at inilalagay sa ibabaw ng pagkain para lumabas ang bango at lasa nito. Minsan, gumagawa rin ng truffle oil para madagdagan ng lasa ang ordinaryong pagkain. Pero ayon sa mga eksperto, karamihan sa truffle oil sa merkado ay hindi tunay at may halong chemical na flavor lamang. Para sa mga taong unang makakatikim ng truffle, medyo kakaiba ang amoy nito. May nagsasabing parang lupa at may iba naman na parang bawang. Pero kapag nasanay ka na sa lasa nito, sinasabi ng iba na mahihirapan ka ng kumain ng ibang pagkain na walang truffle. Dahil dito, maraming bilyonaryo ang gumagastos ng napakalaki para lang matikman ito. May mga kwento rin tungkol sa truffle. Noong panahon ng mga sinaunang Romano, pinaniniwalaan nilang ito ay pagkain na nagpapataas ng pagnasa at lakas. Noong Middle Ages, ang truffle ay isa sa mga espesyal na pagkain ng mga hari at maharlika. Sa kasalukuyan, ang truffle ay ibinebenta pa sa mga auction sa buong mundo, kung saan gumagastos ng milyon-milyon ang mga negosyante at celebrity para sa maliit na fungus na ito.
Marami ring negosyante ang nagsisikap magtanim ng truffle. Pero hanggang ngayon ay hindi pa sila ganap na nagtatagumpay. Patuloy pa rin ang mga eksperimento upang mapatubo ito sa ugat ng iba't ibang puno. Sa katotohanan, maaari mo ring ituring ang truffle bilang isang napakalakas na pangpalasa dahil kahit 1 gramo lang nito ay kayang baguhin ang buong lasa ng pagkain. At dahil dito, ang maliit na fungus na ito ay naging isa sa pinakamahal na pagkain sa buong mundo. Well mga kaibigan, yan ang video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-like and share. Kung sinong unang magkokomento, isha-shoutout natin sa next video. And this is your Kaibigan TV. Salamat sa panonood!